Okay. So, ang pang-apat na salita ni Jesus, makikita natin sa Matthew chapter 27, verse 46. Sabi din ni, and about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. Sa English, ibig sabihin nun, my God, why have you forsaken me? Okay. At ito pong salitang to, i-share po ni Sister Marie. Amen. Asan na Sister Marie? Yan. Hello po. Good morning. Gising pa? May luha pa? So, napakabuti po ng Panginoon. Hanggang ngayon ay na-amaze pa ako sa ginagawa niya talaga. Mula kanina po sa unang saying ng Lord hanggang ngayon. So, today po, ang i-share ko po sa inyo is about the fourth saying, or sabi nga po ni Pastor Bong, victorious saying po ni Jesus sa cross. No? In Matthew 27, verse 46, and about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? So, here po, pinakita ng Lord sa atin, no? Even si Jesus, nakaranas po siya ng psychological and spiritual suffering. No? Alam niyo yung feeling na, ewan ko, no, siguro makaka-relate yung mga bata, no? Yung feeling, yung mga nanay, makikita nyo rin yan. Alam niyo yung feeling kapag yung anak nyo nawala sa inyo. At yung feeling nung bata pag nawala siya, yung nasa mall kayo, ang daming tao, tapos nawala siya. Hindi niya kayo makita, kahit magsisigaw-sigaw siya, mag-iiyak-iyak siya, hindi niya kayo makita. Yung feeling na yon. Nung time na yon, na sinabi ni Jesus to sa cross, yung feeling of separation from the Father for the first time, yun yung naramdaman niya. Yung cry, yung pain na hindi niya nararamdaman yung divine protection nung moment na yon. Naiyak ako ha. Hindi pa ubos luha ko. Yun, no? Hindi ko alam kung some of you makarelate, pero yung ganong feeling ang hirap. Napakahirap po. I mean, kung ikaw bilang ina, at anak, what more si Jesus, no? Noong time na yon na alam niya na tumalikod ang Diyos sa kanya nung moment na yon, pero wala siyang magawa. Kailangan niyang pagpatuloy yung talaga nagawin niya sa cross na yon, no? So, nung time na po na to na binabasa ko ito, sabi ko, Lord, bakit ito? Sabi ko kasi, na sinabi to sa akin ni Pastor Bong, sabi ko, it is finished sa akin para finish agad. Diba? Kaso hindi. Ito binigay ng Lord. And sabi ko nga, Lord, bakit ito? Bakit? And
And then, pinakita sa akin ng Lord yung nangyari sa akin before. Well, alam nyo, may time po kasi sa buhay natin na, alam nyo yun, yung darkest moment sa buhay natin na hindi mo maintindihan bakit nangyari siya. Hindi mo naman ginusto, hindi mo plinano, pero nangyari siya. At yung masakit yung part na minsan mapapatanong ka, Lord, nasaan ka? Yung moment na yon nangyari sa akin, way back, 2 years ago, 3 years ago. Basta somewhere there, no? Along the road. When I first heard yung tungkol sa case ko, na-shock ako at talagang blanco yung utak ko. Yung staff sa dati ko pinagtatrabahuhan, nung ini-inform niya kami, ang kumakausap sa kanya si mama, yung kapatid ko, pati si Chris, kasi nga blanco utak ko. Naririnig ko yung mga sinasabi nila pero ayaw pumasok sa utak ko. So, yun yung experience ko noong time na yon. Lalo na nung sinabi sa akin ni Chris na, kailangan mo Sinabi niyang, kailangan mag-voluntary surrender sa police. Sabi ko sa sarili ko, bakit? Wala naman akong ginawang masama. Buti sana kung meron. Kaso, yun yung batas natin. Ano magagawa natin, diba? So that moment, nung sinabi niya yon talagang emotionally talaga nadurog ako, wasak na wasak ako. Feeling ko napabayaan ako, feeling ko inabandon ako. Dumating sa point na, lalo na nung pinasuot ako ng pulis ng yellow shirt nila, pati ng posas. Noong time na yon, gusto ko nang magpakamatay. Alam niya yan ni Chris. Kasi nagkulong ako sa kwarto. Nung nakalabas ako sa presinto, nagkulong ako sa kwarto. Ayokong makita kahit kanino, iyak lang ako ng iyak. At talagang gusto ko nang magpakamatay. Dahil sa kahihiyan na hindi ko naman ginusto, hindi ko plinano, hindi ko pinangarap sa buhay ko. Dahil noon, lagi ko sinasabi na kailangan ko ingatan yung pagkatao ko, yung pangalan ko, yung pamilya ko, ganun ako. Kaya nung nangyari to talagang, eto yata yung pinakamatindi na naranasan ko. At dumating sa point nung araw na yon na iyak lang ako ng iyak ako ng iyak. Gusto niya akong tumahan, hindi talaga ako tumatahan. Dumating talaga sa point na nasabi ko talaga, Lord, bakit? Sabi ko talaga yon, Lord, bakit? Sabi ko, my God, why have you abandoned me? Then, dito ko na-realize, yung feeling na yon, yun yung naramdaman ni Jesus sa cross. Yung feeling na kahit nandun ang magulang mo, nandun yung mga kaibigan mo, nandun yung kapatid mo, nandun yung asawa mo. Yung feeling na parang wala ang Diyos nung moment na yon. Doon ko na-realize na
Ang sakit, ang hirap nung dinanas ni Jesus sa cross, no? Yet, Jesus felt this very sorrow. He wasn't only expressing his own situation, but he was also voicing the agony of the whole world. Yun yung masakit. Ako nga nun, sarili ko lang. Pero siya hindi. Yung kasalanan ng buong mundo na hindi naman niya kasalanan. Diba? Pinasan niya, inako niya. Yung moment na yon, yung darkest moment na yon ni Jesus, for the first time, naintindihan ko yung feeling na ipapako ka sa krus na wala kang kasalanan. Yung feeling na hinusgahan ka ng mga tao na nanunood sa'yo, na hindi ka naman kilala. Ang sakit po nun. Yun yung naranasan ni Jesus nung time na yun. So when we are imprisoned or accused despite of being innocent, we felt abandoned by God. When we lose a child or a marriage fails, we fear God's absence. When you cry out, my God, why have you forsaken me?" You are echoing the cry of Jesus spoke from the cross. That's what happened to me. The crushing weight of feeling separated from God. Mahirap malayo kay Lord. The excruciating emotional and spiritual agony feels like. This reminds me that when I am at a dead end, when my back is against the wall and God seems far away, I can look to the cross. Jesus Christ shows me that it is permissible and human to share my raw, honest, and desperate questions to God. In my heart, I believe God allows this to happen to Jesus, to comfort me that even in my darkest moment, I am not alone. This reminds me on what the scripture says in Hebrew 13:5. I will never leave you nor forsake you. So when you feel forsaken, relax ka lang. You're in good company. God turned his back and forsook Jesus at his darkest moment on the cross so that Jesus can say to me and to you, I will never leave you nor forsake you. So church, relax lang kung dumadaan ka sa ganitong journey sa buhay mo. Una, you're in good company. Pangalawa, there is hope and divine love. God is always present in our despair. Always remember po yan. Thank you po. God bless sa lahat. My God, why have you forsaken me? Napakahirap, no? From eternity, the Son of God and the Father have always enjoyed
a very close and intimate fellowship. Walang separation. No. But at that very moment, no, sumigaw ang ating Panginoon na, Eli, Eli, lema sabachthani. Sabi ng iba, Jesus Christ is quoting Psalms 22, which is sa Psalms 22 nga yan, no? The Sons of David. No. But in that particular moment, it's because naranasan ni Jesus for the first time in eternity, naranasan ni Jesus, hindi niya naramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya napasigaw siya ng ganun eh. Alam niyo kung bakit? Because at that moment, yung sabi nga sa Bible, He became sin. Inako ni Jesus ang kasalanan ng buong sanlibutan. Yun, inako niya. And even though He's the Son of God, God can never tolerate sin. Mismo sa kanyang anak, He cannot tolerate. At that moment in time, He has to turn His back on His Son. For the first time, hindi naramdaman ni Jesus ang presensya ng Panginoon Diyos. Yun. Kaya sumigaw nga siya, my God, why have you forsaken me? Yun. Alam nyo, tulad nga po ng sinabi ni Sister Marie, Jesus, tinanggap niya yung maranasan niya, yung siya ay mapalayo sa Diyos. Mapalayo siya for the rest of the members of the Trinity. Alam niyo kung bakit? Dahil mahal niya tayo eh. Because of His love. He loves us so much that He's willing to undergo yung ganyang situation. Mahal niya tayo eh. At hindi lang dahil mahal niya tayo, kundi sabi nga ni Sister Marie, para masabi niya ngayon sa atin, yung kinote nga niya, yung Hebrews 13, that I will never leave you nor forsake you. Amen? God is good. Amen po ba? God is good. Palakpakan nga natin ating Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Kaya nga, sabi ko nga, victorious words. Because all those words that Jesus said on the cross, may meaning, may purpose. Amen? Hindi yun random statement ng ating Panginoong Jesus, but it has a meaning and purpose po.